mag-shoutout muna ho tayo. Unang-una ho, maraming salamat ho kay Ronald Vicente Marjes. Napansin ho na tayo ho daw ay mahilig sa kape. Pinadalhan ho tayo ng branded coffee. Ay talaga namang hungkwan. Talagang sobrang tapang. Ay tinisting ko nga ho yung 3 kutsara. At napakatapang nga, ano ho. Pero ho, ang isang kutsara ay pwede na. Ay ang akin ay tinatlo ko. At para buhay na buhay habang tayo ay nagsasalita, ano. Ronald Vicente Marjes, maraming salamat, mabuhay ka, ano. Tapos shout out nga pala dito kina ate Montemayor Cancino family, no? May pinasasabi niya sa next vlog nyo kay Aidan, Saki at Mami Shernalyn at kay Tantan from Dubai. Ang alam ko papunta na sila dito Cancino family, shout out ho sa inyo, ano? Sino pa ga? Meron pa nagpapa-shout out sino to? Digna Gloria? Digna Gloria, shout out ho sa inyo. Paki-shout out na lang po ang bago mong subscriber dito sa Austin, Texas. Yan. Angel Diggs ang name namin. Pray lang ng pray sa itaas at everything will be good. Yan. Maraming salamat ho sa inyo, ano? Yan. Sino pa ba? Kabila. Wala na. Yun lang na. Ito. Na-shoutout mo na ba? Not sure ako na-shoutout. Na-shoutout ko na ito. Yan na-shoutout na. Kung may hindi man po na siya shoutout, ay, comment na lang po ulit. Yan. Nag-hi ka na baga? Hindi ka pa nag-hi Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ano ho? Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos lang diyan. Ngayon ay gabi na. Ano ho? Araw ho ngayon ng Sabado dito sa Edmonton, Alberta. Ano? Ito hong vlog na ito ay marami na hong taong nagtatanong. At pasensya na ho kung ngayon ko lang matutugunan ang inyong request, regarding po sa pagpunta ng aming magulang dito sa Canada, Yon, bali mga limang taon na ho ang nagtatanong, at ano ba daw visa ng aking bianan, at nakarating dito at nakarating ho siya dito, Bali ang visa ni Mommy Tourist. Visitor visa, tourist visa. Sa'yo, ilang years ang grant noon? So, pag pinasa mo kasi yung passport, nag-apply ka, binibase nila yung expiration, kung kailan din na-expire ng passport mo. So, si Mama, bago ang passport, so nag-grant siya ng 10 years. 10 years? Yeah. Okay, tourist visa, visitor visa, nag-grant siya ng 10 years. Okay. Bali, yan ho, sa mga nagtatanong ang visa po ng aking bianan at saka nung aking nanay at tatay na parating ho dito ay under ho sila ng visitor visa, So, parehas din, 10 years din, ang grant sa kanila, ito ho, napakabilis ho ng proseso, Bakit ko ho masasabing mabilis ang proseso? Kailan mo in-apply si Mami? March 31. March 31. Na-approve siya ng April 7. So, kung March 31, ilang araw? Matapos 1 week. Paano yung approval na yon? Ano yung natanggap natin sa email? Bale, lahat ng documents ni Mama, nung nakuha ko na siya lahat, so pinasa ko sa IRCC. Pinasa ko siya ng 4 PM, tanda ko yun basta 4 something ng hapon. And then by 6 o'clock, after mga magto 2 hours, meron na kagad biometric request. Ganun. At anong mga documents ang ipinasa mo? Bale, nagpasa lang ako ng information natin. Okay, information natin. Tapos yung general
IMM something, basta yung sa... Yung forms. Oo, yung form na application for temporary resident visa. So, yung generic yun yung generic yun. Tapos, basta requirements lang yun. And then, ang proof of funds natin is notice of assessment natin. Paano proof of funds yan? Kasi syempre, di ba, pag tourist visa ka, kailangan mo ng mga proof of funds, bank statement, mga ganyan. Yan yung mga nire-request lagi ni IRCC. Okay. So, ngayon, tayo, ang ginawa ko lang is pay stub natin dalawa. Pay stub, latest pay stub o buong taon? No, latest pay stub. Pay stub. Sorry, excuse me. Nagbigay lang ako ng latest na 3 months. Yung latest 3 months. And then pinakuha kita ng employment certificate. Yung pati ikaw, di ba? Yeah, COE. Parehas tayo. Tsaka yung notice of assessment. Yun lang. Yun lang. Paano ba yung asawa ko? Di ba, may medical na si mami? Hindi na? No. Hindi na? Ano yung mga inayos niya dati sa Maynila? Parang passport lang, no? Biometrics lang, tsaka passport. So, kumuha siya ng passport. Siyempre, yun naman hindi na namin i-explain. Ano? Basic yun. Basic lang yung pagkuha ng passport. So, bakit lumawas si mami ng Maynila para sa biometrics? For biometrics. So, pagka-receive ko ng biometric request that day, that night... may tanong ako. Sorry paano natin marireceive ang biometric request? Tatawagan ba tayo? May email ba tayo matatanggap? O meron tayong website na isinasign in? Kasi di ba pagpapasa mo ng documents, gagawa ka ng account mo, GC key. Okay. So, meron tayong isinasign in. May profile. Okay. So, may profile. Para maliwanag sa kanila. So, gagawa ka ng GC key, dun mo i-upload lahat ng documents. Okay. So, in-upload ko ng lahat dun ng documents after before an hour ngayon. So, may reply na sa IRCC. So may na-receive ako sa email ko na merong update ang portal. Okay, sige. Ang new portal. Oo. Yun, new portal na ngayon. Ayun. May update daw dun sa application ko. Sa application natin. So, ngayon, nung inopen ko, yun, dun ko na nakita may biometric request na siya. Okay, ang bilis, no? Sabi mo, March 31 mo ina-apply. Tapos April 7, meron agad confirmation, ano? Yes. Ano yung confirmation na yun? Passport request, no? Yun na ba yun? Approve na siya. Approve na siya. Paano approve yun? Paanong approve yun? Di ba pag may application ka na sa IRCC, may makikita ka ng status. Okay. Status. So, may nakalagay doon na pending, may nakalagay na not approved, tapos yung kay mama approved. Okay, tapos saka na tayo noon nagkalap ng documents, no? No. O naipasa na natin yon bago magsimula ang application? Siyempre, bago magsimula ang application, kukunin mo lahat, i-gather mo lahat ng documents. Okay. So, paano ka makakapag-apply nang wala kang documents? Diba? Okay, so... Paano ka ma-approve ng kulang yung documents? Pasensya na ho kayo sa tanong ko kay Mahal na Reyna. At syempre ho, ay gusto ko lang hong klaruhin, at para doon sa mga nagtatanong ho, ay mabigyan ho namin kayo ng detalyado, dahil ito pong sinasabi niya, based ho sa aming experience, Ako ang gumawa. Yan, siya ang gumawa, hindi ho ako. So, lumabas siya ng Maynila. Saan siya nag-biometrics? So ngayon meron ng biometric request. So may papel na pinadala sa IRCC na kailangan kong i-print. Na kailangan ni mamang mag-biometrics within 30 days. So ang ginawa ko, nag-set ako ng appointment sa BFS. BFS, Makati yan, Makati nga yata, Nag-set ako ng appointment kasi hindi ka pwedeng mag-biometrics na wala kang appointment. Okay. Or hindi ko alam kung pwede ang walk-in, sa pagkakaalam ko, pero kasi sa akin, magulang ko. So, ang pagkakaalam ko, kailangan nyo ng appointment. Hindi ko alam kung nagtatanggap sila ng yung mga early birth na walk-ins. No, I'm not sure. So, tawag doon, unang luwas nga biometrics. Yeah.
Ayun bang biometrics na yon, iniwan na agad niya ang passport niya doon sa BFS? Actually, may parang may gano'n na pwede mo nang iwan. Okay. Tapos, parang meron... Tingin ko, padalawang luwas pa niya sa kanya iniwan ng passport no? Oo. Kasi merong iba na, ang alam ko, yun nga, iniwan na rin yung passport nila kung malayo ka. Okay. Tapos yung padalawang... Pero si Mama, nakadalawang luwas. Yung padalawang luwas na niya is yun noong iiwan ang passport, yung parang stamping na. For submission na. Okay. For submission na ng passport. So ngayon, for submission ng passport na yan, iiwan niya, di ba? So ngayon, iiwan din siya ng address doon kung may choices siya kung ipapadala yung passport pabalik ng bahay through LBC or siya mismo yung pupunta in person. Anong pinili mo natin? In person. In person, okay. Kasi takot na ako sa ganyan sa mga LBC. So, kasi diba, okay. Oras na na-approve yung visa, na-stamp na, may option yon, kung in person na pick up o kaya ipapadala sa LBC or to go or kahit anong carrier, courier ba o carrier ba ang tawag doon? Hindi ko alam Okay, ang tanong, magkano nagastos natin sa application ni Mami? $170. Yun lang? Yeah. Ay, yung biometrics? Kasama na doon. Kasama na ang biometrics doon. Kasi parang ang biometrics ay $80 pagkakaano. Kasi ang alam ko, all in is $170. Okay. Yun po, at least nakapag-share ho kami doon sa mga taong nagtatanong at kung meron ho kaming pagkukulang ay paki-comment na lang ho, paki-share na lang po ng experience nyo. For example, may sobra ho sa aming sinabi o kaya may kulang, ay paki-share na lang ho at para yung bawat isa ho, lalo na yung mga bago na gustong dalhin dito o magulang, maliwanagan Yung biometrics na yon, so bayad na siya, di ba? So pagpunta ni Mama doon, iba-biometrics na lang siya. Tapos ngayon, sa VFS Manila, alam ko may bayad yung mga gamit pag iiwan mo. Pag daw nag-iwan ka ng bag, parang sa mga locker, So parang mahigpit yata, So ngayon, may different scenario na nangyari sa parents mo at sa nanay ko. Remember, ang nanay ko po kasi walang bayad. Nung nagpunta na siya ng VFS for hindi ko alam kung for for pick up yata ng passport. Or for biometrics. For biometrics yata. Walang binayaran na nanay ko kasi binayaran na natin. Ano yung binayaran ng aking ama? So ngayon, ang nangyari, hindi ko alam kung bakit pinagbayad po yung biyanan ko. Na hindi ko alam kung hindi ko naman kung may inside job na naman na nangyari na hindi ko alam kung bakit may binayaran ng ang nanay mo na parang 200 ba? 200, 300 plus. Basta parang naghabilin ba ng bag? Hindi ko alam. Ang alam ko may bayad yung gano'n, yung paghahabilin ng bag. Pero more than that, may binayaran ng magulang mo. 1,000 plus ang alam ko. Na sinabi sa akin ng biyanan ko may binayaran siya. Sabi ko, bakit kung may binayaran? Binayaran na namin lahat. Diba? Doon ako nagtaka, pero hindi na ako nag-questions na kung ano pa. Kasi nabayaran na natin online, Tsaka kasi, knowing na Pilipinas, alam mo naman, ang dami sa atin na ganyan, di ba? Okay. Ayaw ko nang busisiin yun. Ang mahalaga kasi, na-approve na sila. Bali, may nagtatanong kung may dala ho daw pera ang aking biyanan pag alis ng Pilipinas, papunta dito sa Canada. Yung parang pinaka-show. Parang show money. Wala ho, wala hong dala. Kung hindi ang dala lang ay bag, tapos passport, na may visa, pasalubong sa amin. Ano ho ang tanong sa kanya sa immigration? Sinong pupuntahan mo dito? Ang aking apo, ang aking anak, ang aking manugang. Tanong ho yun sa Pilipinas. Gaano kakatagal doon? Kailan ang balik mo? Meron ka bang return ticket? Yan. Napaka-importante niyan. Dapat ho may return ticket. At para hindi ho tayo magkaroon ng aberya sa airport. Tapos dapat ang mali ko, dapat nung paalis na si Mama ng Pilipinas, hinanapan din siya ng invitation letter. Pero siguro hindi na siya binusisi kasi nakita nga na senior na.
Okay. Pero mahalaga yung invitation. Yung invitation letter. So yung invitation letter na yun is same sa invitation letter na isinabit ko nung nag-apply siya, nung ini-apply ko siya ng tourist visa. Okay. So Tapos, same lang yun. Pwedeng yun, i-print nyo lang, yun yung dadalhin ng mabigat. tapos pagdating ho naman dito sa pag-landing ho dito sa Canada, anong airport? Sa Vancouver. Pag-landing ho, yun ho din ang tanong. Gaano ka katagal dito? Sinong pupuntahan mo? May return ticket ka ba? Yun ho din ang tanong. No, hindi na siya tinanong. Hindi na tinanong si mama. Ibig sabi ni mama nung nakain tayo, tinanong siya. Sa immigration. Sa Pilipinas? Sa immigration sa Pinas. Okay, Sa okay. immigration sa Pinas. Dito, tinignan lang yung passport. Okay. Okay, sa nagtatanong ho, may nag-message kasi sa akin na paano daw nakapagdala ng alak. Bali, dineclared ho yun, ano? Bali, binalot ho ng damit, yan. I-declared ho yun. Lahat ng alam niyo na ano, lahat ng alam niyo na kinakabahan kayo, i-declare niyo. Pero ang alam ko sa alak may limit. Okay. So may padala ho ako, may pabili ako ng Emperador at saka 4 Cantos Bayaw. Tsaka Lambanog, ano? Yun ho, i-declared ho yun, ano? Yun po, ang visa ho ng aking biyanang at saka ho ng aking nanay at tatay ay kuwan po sila, 10 years po ang grant, tourist visa po, visitor visa, ano po? Hindi po sila super visa, ano po? Hindi po namin kayang i-share ang super visa at hindi namin ito na-experience. Actually, ang super visa, ang pinagkaiba lang niya is ang tourist visa kasi maglalas lang ng 6 months. After 6 months, magre-renew sila. Ang super visa kasi 2 years. Tapos, ang pinagkaiba, ang application ng super visa, kailangan mo nang ikuha ng insurance yung parents mo. So, yung insurance na bibiliin mo, kasama siya sa application na ipapasa mo. So, yung application ko kay mama, hindi ko siya binilhan ng insurance. Tourist lang talaga. Kasi may ititik ka dun sa IMM form, dun sa generic, generic form nga yun na dun sa application ng temporary resident visa. May ititik ka dun kung super visa or tourist visa yung ayan. Okay, regarding ho sa insurance, yan pong aking bianan ay kinuhanan po namin ng insurance. Magkano bayad natin? $500 for 6 months. Magkano ang coverage nun? 55,000. Yun, 55,600 $600 for 6 months. Bakit mahalaga ang insurance? Just in case of emergency na may magkasakit dito, lagnatin. So may mga free check-up sila. Kasi pag wala hong insurance, i-shoulder ho namin. So mas mainam na ho yung ikinuha namin. Kasi senior na, So yung insurance ni mama, kaya ganun lang kaliit yung coverage, 55, ganyan. Kasi tinanong ko rin naman yung kinuhanan ko ng insurance, ano ba ang difference ng 100,000 coverage to 55,000 coverage, diba? So tinanong niya kung may illness ba si mama, kung may mga maintenance, ganyan. So nanay ko po is healthy. So healthy si mama. So, kasi nagpa-check up naman siya bago umalis, no? Yeah, and almost the same lang naman yung pinagkaiba lang is yung amount ng coverage. Pero lahat almost matapang ang kape. Almost same lang yung almost same lang yung 55 sa 100. Okay, so doon sa super visa ay talagang required yung insurance. Sa application ng super visa, required ang pagkuha mo ng insurance kasi kasama siya sa application. Pero yung sa application ng visitor visa, hindi. Visitor visa, no. Pero required pa rin na kuhanan. Tama? Ang visitor visa. Oo, kasi lahat talaga ng pupunta dito so na temporary resident visa, talagang required na magkaroon ka ng insurance for your safety. Kahit ho naman kayo pupunta dito mga magulang nyo, syempre, yung iba ho, senior na, mas mainam ho talaga na ikuha nyo na insurance, Hindi naman ho laging malakas tayo, Pwede pag-alis mo ng Pilipinas, pagdating dito yung magkasakit. Huwag naman sana, syempre, iba ho ang weather dito, malamig, lalo ba't senior na, Syempre, mas mainam ho yung may insurance at para kung magkabiglaan man, wala, hindi ho tayo dudukot sa bulsa natin, yun lang po, sana po
Take note po ha, wala akong pinasa na bank statement namin. Okay. Notice of assessment. Yan, notice of assessment, employment certificate, and pay stub. Yan ang aming proof of funds. So, visitor visa po yan ha, usapang visitor visa. Tapos hindi din tinanong, tapos hindi po tinanong yung aking biyanan kung may dala ka bang pera sa immigration. Wala pong ganong question. Hindi po siya hininga ng bank account na may lamang pera. Ano, wala pong ganon. Ano? Yun po ay madali lang po, napakadali lang. Ay ako maglalambing sa inyo. Ay kung nagugustuhan niyo ho ang aming channel ay baka ho naman pwede kayong mag-subscribe. Ano ho? Maraming salamat ho. Yun lang po ang aking paglalambing. Ano? Yun lang po ako ay natutuwa, ano? Dahil syempre yung mga nakakausap natin sa Messenger, sa Facebook Messenger na mga nagtatanong, ano? Syempre may katagalan na sila dito sa Canada. Hindi pa rin daw nila nadadala yung ating mga magulang, ano? Syempre, maswerte daw kami at nadala namin yung aming magulang, ano? It's the greatest achievement na yung parents mo, di ba? Maparanas mo kahit di ba? Kahit konti. Alam niyo ho, yun hong madala namin ang magulang namin dito ay isa po sa mga bucket list. Talaga pong makarating dito ang mama niya, bucket list niya yun, bucket list namin. Makarating dito yung nanay at tatay ko ay bucket list po namin. Kasi gaya nga po ng mga nakakapalitan ko na mensahe dito sa Facebook Messenger ko ng mga nagtatanong, matagal na sila dito pero hindi pa nila nadadala ang magulang. Pero sa kami po, talagang sinikap namin na madala dito. Siyempre natanda ho na sila. Pero talaga hong talaga hong naghihigpit kami ng sinturon, talaga hong nagtipid kami. Talaga hong, syempre, bibili ka ng ticket. Bibili ka ng insurance. Syempre, may kaunting gala-gala pa dito. Talagang medyo mag-iipon ka ng kaunti kasi yun hong ticket naman na parot pareto, papunta dito at pauwi. Hindi naman ho talaga biro. So, instead na umuwi tayo ng Pilipinas, mas pinili po namin. Marami ho kaming mga isinaalang-alang. Gaya ho ng sabi namin sa inyo, talaga hong achievement yung makarating yung magulang namin dito. Isa po yun sa bucket list, Bakit? Syempre, mga bucket list ko dito sa Canada. Kasi nung nakarating ako dito ng Canada, ang bucket list ko, yung makapag-ice fishing. Ganun pala ang itsura pag nag-ice fishing ka. So, hindi na yung makabili ako ng snowmobile Hindi na yun kasi parang magmumotor ka lang dun Ang pinakamasaya nangyari sa akin is yung ice fishing. Yan. Tapos syempre, yun nga yung maka-experience ako ng hunting, Yan, makapag-hunt kami ni Utoy. Bucket list din natin yan. Tapos, yung patatlo kong bucket list, ito, hindi naman ho sa pagmamayabang, talagang sabi ko sa asawa ko bago mag 50 years old mali. Ito, baka kayo mayabangan sa akin mas maganda na ho ang may plano kaysa walang plano. Mas maganda na ang may goal. At para tayo ganahan magtrabaho, gusto ho, dahil ho ako'y addict sa motor, gustong-gusto ko talagang magmotor. Gusto ko pong libutin ang buong Canada ng nakamotor within 30 days. Yan talaga pangarap ko. Isa yan sa mga bucket list ko bago man laang mawala dito sa mundo. Gaya nga ba na sinasabi ko sa mga vlog ko hindi ho lagi tayo malakas. Kaya kung mag-enjoy na tayo, mag-enjoy, pero sana umabot tayo ng 50 years old, syempre, gaya ng sabi ko, malakas tayo ngayon, bukas mahina na pala, mas maganda na nga yung may goal tayo, may mga gusto ko talaga yun yung malibot ang buong Canada, nakamotor, naka-adventure bike, yan ho naman ipangarap natin, pero sana yung matupad. Mas mainam na ho yung may pangarap kaysa wala, gaya po ng sabi ko sa inyo, maglalambing, kung nagustuhan nyo po yung aming channel, unti-unti na po nag-grow, paki-subscribe naman po, Maraming salamat. Tumingin ka naman sa camera. Kapal mo. Tawag doon, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo,
Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Masayang araw ng linggo diyan sa Pilipinas at dito ay Sabado. God bless everyone. Maraming salamat po. Bye.